Kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Mga kababayan, huwag kayong umalis at marami kayong pag-aralan. Yung ayaw makinig ng payo, huwag kayong manood. Para lang ito sa mga masisipag at nagsusumikap at gumagawa ng mga mabuting paraan para umasinso sa buhay. Ito ang pamagat ng ating video. Maraming paraan para umasinso ang tao sa Pilipinas. Ibig sabihin, pag umasinso ang tao sa Pilipinas, pati bansang Pilipinas, asinsado. O saan ba nagagaling ang pundo ng ating pamahalaan? Di ba galing sa mga mamamayan? Galing sa mga tax natin. Ayun, ang ibig kong ipaliwanag mga kaibigan, kung talagang lahat ng tao may trabaho, yayaman ang ating pamahalaan. Naintindihan nyo ba? Kasi kaya tayo bumagsak sa kahirapan. Ilang milyon ba ngayon ang walang trabaho? Saan ba umaasa ang ating leader ng ating bansa ng pera? Doon sa budget. Akala nyo mayaman ng ating kabanang bayan, walang laman, puno sa utang. Ang ibig sabihin, maggawa sila ng budget at sa buong isang namumuno, buong kanyang pamumuno, babayaran yung pundo na yon ay kukolektahin sa ating mamamayan. Natural lang naman yan kasi alam niyo kung wala naman tayong leader, hindi rin po pwede. Ayan nakakuha na kayo ng idea kung anong ibig sabihin. Kaya bumagsak tayo sa kahirapan, ilang milyon ang walang trabaho. Ay kung makakuha ka man lang ng tax doon na ano bang tawag noon? Kahit na tig-piso lang piso sa isang tao. Kung mayroong 2 milyon na walang trabaho, sa isang araw nawawalan din ng 2 milyon ang ating kabanang bayan. Yun po ang bilang. Kung ikwenta natin sa piso, isang araw na kukulektahing tax. Piso. Pwede. Kung magtrabaho ka, magkano? Diba, kwentahin ninyo. Ako, ayaw ko magkwenta, magmamadali ako nakuha nyo ba? Ang kayamanan po talaga nasa ating mga sibilyan. Lalo na ngayon, maraming nanunuyo sa atin. Pagagandahin ko ang ekonomiya, ang agrikultura. Napakaganda. Pero, may magagawa ba yun? Kung hindi tayo kikilos, tayong mga sibilyan. Kung ilang milyon na yan na walang trabaho, madagdagan na naman sa sunod na taon. Bakit kamo? Ito na, para hindi umaba ang video. Ang dahilan, bakit maraming walang trabaho? Unang-una, ako, sa aking experience pasensya na kayo kung mali ako. Unang-una, nandito ang kayamanan sa ating lupa. Agriculture. Ngayon, anong magagawa ng mga tanggapan ngayon ng mga ganyan? Ayaw ko masyado magbanggit kasi ayaw ko mapagalitan ako ni Mita. Pero, tayong mga vlogger, kahit baguhan man o datihan, huwag lang tayong batikos. Ibig sabihin, laging sa atin lang. Ako, atin lang. Kung magawa natin ito, yayaman tayo at ang pamalaan. Yun lang pong ibig sabihin Hindi yung lagi tayo nag-antay na ito ang iupo natin at asinsaw tayo ang lahat. O ano nangyari? Ilan na bang mga liderato na ganyan? Nasa atin talaga. Kahit anong isip, nasa atin. Sigapin po natin na magsipag. Sabihin kasi ng iba, sa probinsya parang walang pag-asa. Nandoon ang pag-asa sa pananim, ang taba ng lupa. Sa awa ng Panginoon, yan kasi sa panahon ko mga kaibigan, totoo talaga yan. Umalis po kami sa Mindanao kasi sobrang magulo. Ay kaysa magsaka kami doon na sobrang magulo, ay umalis po kami. Pero ngayon sa awa ng Panginoon, peaceful na mo ang ating Mindanao. Nagkakasundo na po ang magkabilang panig. Yan po ang importante para umunlad ang ekonomiya pag nagkasundo. Ang Mindanao kasi ang importante. Nandoon ang mga sakahan, malalaking lupa. Hindi po ako papayag doon sa nagsabi na ang Mindanao daw ay sobrang mahirap. Marami po tayong exporter dyan ng kakao. Ano bang mga produkto, saging, nandyan po sa Davao, sa Bukidnon,
Marami po tayong malalaking farm dyan. Bakit sabihin na pinakamahirap po ang Mindanao? Sino nagsabi niyan? Kinukumpara tayo sa ano? Saan ay ako magbanggit, baka bawal. Kinukumpara tayo doon sa desierto na totoo lang may bansa na sobrang mahirap kasi wala pong produkto. Mayroon naman desierto na may langis sa ilalim, pero may bansa na desierto na pero walang langis sa ilalim. Anong kabuhayan ng tao doon? Walang tubig. Napakahirap po. Parang kinukumpara po tayo doon. Yung Mindanao pala. Mayaman po ang Mindanao. Hindi po totoo yan. Kasi ang kayamanan nga natin hindi yan sa lupa. Paano na? Tayo na lang. Tayo ang magsikap sa ating tiwala sa ating sarili. Ang kaso kasi, pag nakarinig tayo na may ayuda doon, punta na kaagad tayo, hindi na tayo magtrabaho. Hindi po kaya na ng ayuda. Bauna sa utang. Ito mga guys, wag po kayong magbabanggit ng sa pagbablog. Yung naninira ka ang atin mga baguing brother, atin. Mali ba yun? Di ba tama? Pasensya na ha. Ganun lang talaga. Kasi nasa edad ko na yan. Talagang marunong ako magpayo. Naranasan ko diyan ang kahirapan sa Mindanao. Bakit kanyo sumisiksik ang tao sa Maynila? Kasi naghanap ng kita araw-araw. Yung pabrika. Kaya dito sa Maynila, marami din ditong dito na nabubuhay na nanga-apply din ng pabrika. Ay kung dumating pa kayong mga taga-probinsya, di lalong walang trabaho. Kaya sana po, kung nasa probinsya ka, magtanim ka na lang doon. Napakamahal po ang pagkain. Ang mahal ng pagkain. Sana ma-develop yung mga daan, yun na lang. Para po tayo asinso lahat. Hanggang dito na lang kasi mainis kayo kung laging nagpapayo. Ako naghanap lang ng kabutihan sa ating lahat. Hindi sa ibang bansa. Kasi kung lagi lang tayong magpapatalo sa ibang bansa, kawawa tayo. Maraming salamat. Ingat po tayo.